Okay, so lesson 14, digital self. So, introduction. So, nakalagay dito, it has only been 25 years since Tim Berners-Lee made the World Wide Web available to the public, but in that time, the internet has already become an integral part of everyday life for most of the world population. So ngayon, kung ating babalikan, 25 years ago na pala, na parang nagsisimula na umusbong yung internet. Kasi we're talking about here, internet, World Wide Web. So, syempre, mas nauna pa yung sabihin na natin computer, Microsoft, mga ganon. Let's say 30 years ago, mga ganon ay yun yung nauna. 'Di ba? Dati kasi, ang computer noon, bagaman for sure hindi siya naabot, kasi bata pa kaya eh. Um, Kumbaga nung dati, nung year 2000 something, okay, naabot ko yung monitor sa computer, ang laki, okay, tapos ang bigat-bigat, tapos basta parang mahaba ang niya, okay, pagka-monitor, Ngayon naman, ang nipis na ng monitor, flat na, flat screen. So, iba na talaga ngayon, ang layo na ng pagkakaiba noon, Tapos, ang bagal pa noon dati ng computer bago siya mag-starting up, okay? Pagka inopen mo. So, anyway, but we're talking about here, World Wide Web or Internet. So, the Philippines is among one of the countries with the most active internet users, So, tayo palang mga Pilipino ang isa sa pinaka-aktibo when it comes sa paggamit ng internet. Actually, ano naman yan eh, common na naman talaga yan eh. Lagi ko nakikita, halimbawa, pag ako ay, hindi, at sino naman syempre, which is, kumbaga common naman talaga, natural lang yon or normal lang naman sa atin yon, di ba? Yung nagse-cellphone kahit nasa daan, maraming kabataan yung flock together or nagsasama-sama sa labas tapos let's say naglalaro ng ML or basta naggagamit ng cellphone, gamit ng internet, di ba? Parang ganan, yun ang common na nakikita ko rin din, di ba? And maring kaya din ganun eh. Mismo kayo yung gumagawa. So, some digital facts, more than half of the world's now uses a smartphone. Ibig sabihin, lampas sa kalahati ang merong cellphone. Okay? Sa buong mundo to ha, almost two-thirds of the world population now has a mobile phone. Okay, more than half of the world, okay. World's web traffic or WW or connected to internet now comes from mobile phones. Meaning to say, um, ang tawag dito, in terms of paggamit ng internet, more on sa paggamit ng cellphone yon. Ibig sabihin, sa mga gumagamit ng cellphone, yun yung mas maraming nag internet kumpara sa mga nagla-laptop or may PC, Ang ibig sabihin, mas maraming gumagamit ng internet through cellphone. Kasi yun yung mas accessible, yun yung mas mura, di ba? Ganun lang kasimple. So, next. Kung kayo tatanungin ko, lahat naman kayo may cellphone, syempre. Meron ba dyan sa inyo na walang cellphone? Okay. Curious lang ako. Bibigyan natin. Hindi, joke lang. Joke lang sa bibigyan. Hindi, for sure, meron lahat, na may cellphone lahat. Okay? Yun ang alam ko. So, more than half of all mobile connection around the world are now broadband. More than 1 in 5 of the world population shop online in the past 30 days. So, dito pa lang, sa second to the last, more than half of all mobile connection around the world are now broadband. Meaning to say, hindi lang siya basta data connection, maging internet talaga yung ginagamit sa paggamit ng cellphone. Then, more than 1 in 5 of the world population shop online in the past 30 days. Okay? Yung mga online shopping, Shopee, Lazada, Amazon, etc. So, next. Essential digital headlines. So, sinasabi na may 8.20 billion yung kabuang population approximately tayo sa buong mundo. And nakalagay dyan, 58.1% as of 2025 yan February, na urbanized. Ibig sabihin, kapag urbanized, pwede nating masabi na expose sa technological devices
or civilized, or city, mga ganon, kaya nga urbanized, So, parang ganon ang ibig sabihin kapag ka urbanized. Whereas kapag kabukiran, rural pa, wala pang mga something na internet or hindi ganun ka yung internet doon, ka-use, That's the thing, kapag sinabi nating rural, Pero yan, urbanized with 8.1, ibig sabihin majority or mas marami. And then, unique mobile phone subscribers, we have 5.78 billion or 70%, ang merong cellphone. Ang dami, Kumbaga talagang majority of the people ay may cellphone kahit nga bata pa, Minsan talagang pinagagamit ng cellphone, Or minsan kapag may kaya yung family, binibili mismo ng cellphone. So, individual using the internet, 5.56 billion para bang once na meron kang gadget, let's say a cellphone, automatic na gumagamit ka ng internet. Parang ganun kasi yung pinapalagay dyan. And then, once na gumagamit ka ng internet, para bang automatic na meron kang social media. Okay? Parang ganun lang yan, 5.24 billion or 63.9% yung population yan. So, ito yung gusto kong bigyan ng emphasis, sa inyo. So, which is yung sa atin, as of October 2025 sa Pilipinas. So, sinasabi dito na nasa 117 million yung total population na natin ngayon. Dati nasa 114 pa yan, nung medyo una-una pa lang ako nagtuturo. Una-una pa lang ako nagdi-discuss ng digital self. Tanda ko noon nakalagay ay 114, as of 2000, ano yata yan, 21 or 2019, mga ganun, 114 million pa lang, yung tao, sa buong Pilipinas yon. And then, 50% halos, yung urbanized. Then, kung mapapansin nyo dito, cellular mobile connection, 137 million or 117% lampas sa total population natin, mga Pilipino, ang merong cellphone. So, bakit kaya ganon? So, kung titingnan natin, paano nangyari na lampas sa ating total population yung may mga cellphone? Ito ay sapagkat, dahil yan ay may iba may 2 cellphone, may 3 cellphone, mga ganon. Iba na naman yan. And sinasabi nga natin na yung ating bansang Pilipinas is one of the most active, when it comes sa paggamit ng internet. That's the reason why yung iba bumibili ng extra gadget. Okay? So, kung kayo ang tatanungin ko, so more on isa lang yung cellphone nyo, okay, mga ganun. Given na naman yan, And sa iba na working, maring 2 cellphone, mga ganon, or what, or isa lang din. So, yan. Pero kung may tatanong nyo, 2 yung cellphone ko, Pero yun naman ay mumurahin lang, Okay? Kumbaga, 3,000 something yung isa kong cellphone na tumagal siya or tumatagal hanggang sa ngayon na kumbaga 3 years na, Kahit mumurahin, okay, ay tumatagal. Depende rin kasi yan sa pag-iingat, So, whereas yung isa kong cellphone, tig 200 plus lang, Pang text lang siya, So, kaya ko naman yung sinabi, hindi for the sake of sabihin personal info or what, para masabi lang na, 2 yung cellphone, di ba? Parang ganun. So, kasi ang dami, 137 million lampas sa total population. May iba nga 2, may iba 3 yung cellphone. So, individuals using the internet, 98 million, So, 83%, ng population or halos 84. So, ang dami-dami talaga, And sabi nga natin, tayong country na ito, na Philippines, one of the most active sa paggamit ng internet, So, kaya kita nyo pa lang, sa social media, majority of us, may social media. Halimbawa kayo, for sure lahat kayo, meron kayong social media. Okay? Or maaari, kung wala mang, pero parang imposible naman. Ang alam ko, meron lahat na social media. Pero kung meron mang wala, ay siguro mga isa lang, Possible naman yun, Given the statistic na nakalagay dito. Okay? So, ngayon ganito. Ito bigyan ko lang ng emphasis to And huwag niyong masamain
kung mapapakinggan niyo, 'no. So, sa kasalukuyang panahon, 'di ba nasa digital era na tayo, and based sa research sa bansang Pilipinas, so kung makikita natin ano, na ang mga high school student daw may mga maraming hindi pa maalam magbasa or something, mga gano'n. So, kumbaga nakakalungkot isipin na, bakit high school na, hindi pa rin maalam magbasa or talagang ang daming mahirap or umintindi pagka nagbabasa or lack of readings and comprehension. That's the thing, ano. Actually, bilang educator pala, no, walang S. Bilang educator, talagang nababahala rin ako sa mga ganong usap, ano. Okay? And ang one of the reason diyan kaya kung bakit ganyan is because of the technological devices or yung mga gadget, ano, masyadong nakatutok yung maraming kabataan, okay, which is subjected din kasi kayo doon, ano. Okay, kaya nga sabi ko, wag niyo masamain ang mga sinasabi kong ito. Okay? Totoo naman, ano. So, kumbaga, dahil masyado tayong nadi-distract, ano, okay, ng paggamit ng sa internet, ano, gadget or something. So, hindi na tayo na masyadong nakapag-focus, ano. Parang ganun sa academics, naapektuhan yon. Naapektuhan yung cognitive abilities natin, ano. And ganun talaga, ano. Yun ay napansin ko over the years. Okay, several years, ano, sa mga nagdaang taon. Okay, napapansin ko yon yung parang medyo decline ng konti, no? Okay, doon sa performance ng student. Pero inuulit ko lang ha, huwag niyong mamasamain yung aking sinabing ito ha. Okay? Kaya nga kung mapapansin ninyo, pag nag-graded recitation ako nung una, nagpapa-spelling ako. Kahit simpleng gawain na spell conscientiousness, may iba pa rin talaga na hindi ma-spell, let's say yung ganong word, no? Or kahit yung ibang mga words. Kaya parang naku-curious talaga ako na, bakit ganito nga, ano? Ganito nga yung nangyayari, parang medyo humihina, no? Sa paglipas ng panahon. Okay? So, inuulit ko lang, huwag niyo masamain ang aking sinasabing ito, ha? And subjective kasi kayo, ano? Doon sa aking pagkakasabing yun. So, depende pa rin naman yan sa bawat isa. Sa individual, depende sa inyo. No? Okay? May iba na talagang maayos pa rin naman. Ano? Nakakasabay, kahit lumipas ang panahon, generation, di ba? Nakakasabay naman dun sa pinag-uusapan, sa lesson, lecture, ano? Nang maayos, nakakaintindi ng maayos sa binabasa, mga ganun. So, that's my point. Okay? So, ayun lang. Siningit ko lang yung ganung bagay, ha? And ito na lang, last. With regards sa pagsingit related to that, ano, sa technology. Bigyan ko kayo ng ano, dagdag knowledge. Alam nyo, um, yung mga artificial intelligence, yun nga, sabi nga natin, yung iba kasi masyadong nagiging dependent doon. And because of that, nakaka-apekto sa kanilang cognitive abilities. Alam ba, kapag ka nagagawa ng essay, sa chat GPT na lang, ano, ipapa-transcribe or ipapasagot, ano, parang ganon. Then, kukunin, copy and paste yung sagot. Which is because of that, dahil masyado kang dependent sa ibang platform, ano, sa AI. So, hindi na gumagana yung isipan mo or kakayahan mo sa sarili mo kung paano mag-isip, ano, critically. Parang ganun, okay? So, ngayon, balik tayo. So, speaking of artificial intelligence, ano, let's say, kapag may nakikita kayo na something kakaiba sa internet, sabihin nyo, AI. So, yung iba kasi nauutuan, no? Lalo na yung mga matatanda or yung ibang hindi ganong kaano sa technology or kahit ano sa technology pero nauto pa rin, ano? Yung mga AI video. So, bigyan ko lang kayo ng tips para ma-determine nyo kapag ang isang video ay AI or hindi. Pansinin nyo yung eksena. Unang-una yung eksena. Okay? Like, very exaggerated ba yung eksena or something, ano? So, in that way, mainuha mo na AI yun. Ang kalimitan na ginagawa ng iba, halimbawa, sobrang laki ng figure or nung taong yon. Nasa totoong buhay, wala namang ganong kalaking tao, di ba? So, automatic AI yun. Okay, mga ganong bagay. Wala namang ganon. At saka yung mga iba pang ating napapansin. Or yung part of the body, like for example, animang daliri, ano? Makikita mo doon sa video or nag-iiba, nagkakaroon ng glitch, ano? In that way, masasabi natin AI yun. Okay?
or naka-HD, ano yung video, yung para bang yung background HD talaga, like sa real life situation, di naman HD, di ba? Okay. So, hindi ganun yung pagkaka-itsura nun. So, AI, kalimitan sa mga ganun, di ba? So, yun lang. Kumbaga, dagdag kaalaman lang din, bagaman simple lang ano kung ating titingnan. Pero marami rin talaga na nauto ng artificial intelligence. Okay? AI, mga AI video. Ano? So, yan. Ingat kayo sa mga napapanood ninyo. Huwag kayo basta maniwala. Ano? So, ganun. Yun lang naman. Next, dito naman tayo sa ating binabanggit. Selective self-presentation and impression management. So, self-presentation is the process of controlling how one is perceived by other people. To construct positive images, individuals selectively provide information about them and carefully cater this information in response to others' feedback. So, kumbaga, kahit anong sa paggamit natin sa social media, gusto natin maging presentable tayo. Na ang pinopost natin, lahat ay kaaya-aya or magandang nangyayari sa ating buhay. Hindi natin pinopost yung mga negative or yung mga kapulaan natin or what, ano. Pero minsan nakakasama rin yung parang masyadong masyadong positive, ano, 'di ba? I mean, tinatawag siyang positive toxicity, toxicity, toxicity. Parang gano'n. Toxicity, no? Positive toxicity. Ibig sabihin, parang sobra ng positive, ano? Okay. So, which is hindi na tama, no? Ayun na nag-gets yung point ko. Ngayon, kahit naman yung simpleng mga pagpo-post sa social media ng mga picture, gusto natin presentable, ini-edit, yung mukha, para maganda yung itsura. So, okay lang naman yan, wala namang problema doon. Hindi naman pinapakalma natin. Siguro, kung ating papakalman siguro ay yung kapag ka sobrang edit. Ano, yung sobrang edit na talagang malata mo na, ibang-iba siya doon sa personal. May mga ganun kasi talaga, Okay? So, halimbawa na lang, sa dating site, yung lalaki, naghanap ng kanyang jojowain, kumbaga, o karelasyon. Ngayon, one time, habang siya ay may kausap, siyempre babae, nakahanap siya, ang ganda-ganda sa social media or dun sa kausap niya, sa picture, no? Pero, sa personal, ang layo ng muka, And because of that, tinalikuran na niya, no? Okay? Na-disappoint siya. Parang ganun kasi, parang peke, di ba? Okay? So, yun. Anything posted online should be considered public no matter what our privacy settings are. Kahit siya naka-public, kahit siya naka-friends only, kahit naka-only me, mga ganon, pwede rin daw masabi nating public siya. Bakit? Halimbawa, sa only me na lang, maisip ninyo na, paano mangyayari na only me na nga, ay magiging public pa rin yan? Bakit? Kasi nga, actually, may mga hacker or even, halimbawa sa computer shop, keylogger, alam niyo ang keylogger? Yung kapag ka nagtatype ka ng password mo, so, ma-save siya doon sa computer without your knowledge. Alam ba, nasa computer shop ka, may mga ganong technique mga hacking-hacking nila. Okay, kaya mag-ingat kayo, di ba? So, at saka sa iba pang mga bagay. Or kahit, alam ba, stop ng social media sa Facebook, stop ni Zuckerberg. So, dati may mga bali-balita na pinagbebenta yung information about doon sa taong yon, kahit naka-private yung kanyang social media, naka-only me or what, pero na-access pa rin kasi nga may insider, okay, sa Facebook na kayang i-access yun. Something like that. Kaya, ang point lang naman natin is maging maingat tayo. Okay? So, sa ating mga pinaglalagay. So, personal identity, tapos sasabihin ng iba, kahit ano naman na ilagay ko, kahit bangko ko, wala namang lamang pera yan. Parang ganun, di ba? Okay. Personal identity is the interpersonal level of self which differentiates the individual as unique from others. While social identity is the level of self whereby the individual is identified by his or her group memberships. So, hindi ko na tayo discuss kasi na-discuss ko na ito dati sa Introduction to Self-Understanding, yung mga personal identity na tinatawag natin, di ba? Okay? Next. So dito, digital devices help us share information broadly more than ever before. Mas malawak, Okay? And mas madali din.
Halimbawa na lang ano, sa paggamit natin sa cellphone. So, nung panahong una, more on letter lang talaga siya, no? Okay, nagsusulat ng letters. Halimbawa, kapag ka nanliligaw, parang ganon. So, ngayon naman, sagutin mo lang sa Facebook. Ay, oo na siya kagad, ano? Minsan nga, nanligaw sa Facebook, tapos magbe-break up lang din naman sila sa Facebook. Sa chat, ibig sabihin ko, no? Pagka chinat. May mga ganon, yun yung parang nate-take advantage, ano? Okay, because sa paggamit ng, let's say, madali ang pakikipag-usap, ano? Or madaling mode or way ng communication, which is, yun nga, digital. Diaries that were once private or shared only with close friends are now posted as blanks, which can be viewed by anyone. So dati, yung mga photo bucket, Flickr, di ko alam kung abot nyo yan. Ano siya yun yung pinaka-common na, halimbawa, parang kumbaga sa Instagram, ano? Okay, sa ngayon, yung mga photo bucket, Flickr, mga ganun. Yung magse-save ka doon ng mga picture mo, naalala ko tuloy, may mga picture ako dati noon sa photo bucket. Okay, nung bata pa ako. I mean, yung pagka nagse-selfie ka tapos nailagay mo doon, kahit matagal ng panahon nakasave pa doon. So, ayun. So, ngayon, speaking of diaries, yung mga vlogger, parang exposed or open book na sila na lahat na lang ng about sa kanilang buhay, sinasabi nila or something na na-expose. Sa pagbablog, sinasabi ko. So, which is yun yung something danger, no? Okay? Sa mga ganong usap, no? Yan. Speaking of vlogger, ito lang ito ay dagdag kaalaman lang din para sa inyo. Alam nyo, based sa aking nalalaman, ang mga vlogger content creator naman, sa palagay ko lang 80% of them sa kanilang content ay scripted. Okay? Kahit nasabihin mo na, mukhang seryoso yung pagkaka-act, or something. Scripted nga 'di ba? Kaya naman siya scripted, syempre, para mas makagain ng maraming views. Okay? Minsan, halata ng scripted, Or minsan naman, talagang pinapakita na scripted talaga yon. Pero minsan, talagang parang patago yung pagka-scripted niya na seryoso ang dating or what, Pero sa tunay na buhay, scripted yon. Okay? Totoo yan sinasabi ko. Kalimitan sa mga content, okay, ng mga content creator, ng mga vlogger, scripted. 80%, May iba talaga na talagang legit, na parang, ang tawag doon. Basta yung parang, totoong nangyayari sa totoong buhay. Pero, yun lang. Ilang masasabi ko, So, sige, next. Nasa na tayo? In older family albums, the photographer was not often represented in the album. So, given na yan, may mga selfie na kasi ngayon, di ba? Sometimes people are unaware of the extent of information they share online. Kumbaga, ang point lang dito is maging aware tayo sa pinagpo-post natin online, no? They forget to delineate what can be shared online and what should not. Okay, dito na tayo. Ito, mas bigyan ko rin ng emphasis na term. May term kasi dito. People would like to remain updated and they keep on sharing themselves online because it adds a sense of confidence at their end, especially if others like and share their post, diba? Kapag ka maraming like ang iyong post, parang nainganyo ka mag-post uli, no? Something like that. One of the reasons for so much sharing and self-disclosure online is the so-called disinhibition effect. The lack of face-to-face gaze meeting, together with feelings of anonymity and invisibility, gives people the freedom for self-disclosure, but can also flame others and may have or may cause conflicts sometimes. The resulting inhibition causes people to believe that they are able to express their true self better online than they ever could in face-to-face contact. So, ganito yan. Meron tayong tinatawag na online disinhibition or disinhibition effect. What does it mean? Kumbaga, mas na-express daw natin yung ating sarili through online. From the word itself, inhibition. Ibig sabihin, pagpipigil, no? Okay? So, ngayon, nakalagay dito, disinhibition. Meaning to say, hindi pagpipigil.
Okay. So, kabaligtaran ng inhibition. Okay. So, ang tawag dito, sa disinhibition nating binabanggit, halimbawa na lang, meron tayong nakita na vlogger or content creator na something may maling ginawa, halimbawa si Philippine Looper, naalala ko tuloy si Philippine Looper, no? Yung kanya daw, hindi, wag na. Mga ganun, basta mga kung ano-anong issue ng mga vlogger. Hindi na lang ako magsalita ng kung anong mga specific. Sabihin ko na lang in general, yung mga vlogger like si Philippine Looper, Rendon Labador, si Diwata, mga ganun, in the past. Pero ngayon, si Philippine Lover. Yung kumbaga, binabash, sa internet, pinagkakaisahan. And, because of that, malaya nating nasasabi yung ating saloobin. Pero kapag kakaharap natin yung taong yun, halimbawa, syempre, maring hindi natin magawang sabihin yon. Okay? Mas malakas yung love natin kapag online. No? So, nagkakaisa tayo kapag may maling tayo nakikita. So, some individual lose their inhibition in social interaction because there is an aspect of being present only in the virtual. A sort of anonymity. Dahil nga tago ka anonymous ka, may serve as an option for individuals who are naturally shy and introverted to express their thoughts without threat to their self-esteem. Depende pa rin yan sa tao. Kasi ako personally, alam niyo naman, introverted ako. Hindi lang halata. Hindi, pero introverted talaga ako. Pero iba yung pagka-introverted ko Hindi ako katulad ng introverted na iba na talagang mahiyain or mahina ang loob or something or gusto lang ay online lang talaga, mga ganun. Hindi. Iba yung pagka-introverted ko Introverted na, ewan. Hindi, ang point ko is ganito. Sige, ganito lang, yung sa discussion na lang. Sinasabi dito is para bang kapag virtual or online, yung tipong, ang tawag din mas na-express mo nga yung sarili mo. Okay, yung thoughts mo. Halimbawa, kapag kayo gamer, so sa mga gamer out there, okay, ako kasi, gamer din ako di ba, may mga times na nakikipag-trash talkan ka. Oo, normal lang yan Tapos, may mga times na nasasabi ka ng lampasan na hindi mo naman sinasabi yan sa personal. Kasi nga, anonymous ka, hindi naman kita ang mukha mo. Keyboard warrior ka nga di ba? May mga ganun. So, yun yung online disinhibition. Okay, tandaan niyo, example ko ng online disinhibition or disinhibition effect, yung kapag meron kang tinatarget, okay, na tao, kumbaga binabash, parang ganun. Anonymous ka, okay, hindi ka nakikita, invisible ka, or something na hindi alam ang pagkakilanlan mo, no? So, ginagawa mo yun. Online disinhibition ang tawag. Or disinhibition effect. Okay? So, dahil nga anonymity. So, yun lang. Then, relationship may be made stronger or broken through post online. May mga times talaga na ganun. Nakakala mo, sa halip na mas maging matibay yung relasyon ninyo, diba, magkapamilya, nung pinost mo yon, yung pala, makakasira sa imahe ng family ninyo. Or yung iba, kapag ka may jowa, So, akala mo, kapag ka pinost mo yon ay maraming, support or something. Or, makakatulong sa inyong relationship. Yung pala, ay hindi. May mga ganong times talaga, We should look at online information carefully, whether they are valid and true before believing and promoting them. In the same, we should also think, huwag tayong basta maniwala sa mga fake news, We should also think, naalala ko tuloy, yung nanay ko, or kapag yung iba nagtatanong sa akin, nasasabihin sa akin, na, totoo ba ito, namatay na si ganito? Sa isip ko, sabi ko na kagad na, hindi yan totoo, kahit hindi ko pa alam. Kasi kapag something exaggerated or parang, basta, mahinuha mo na, hindi totoo. Okay, kailangan mong i-research na. So, yun nga, nangyari ay hindi nga totoo. Alam ba, namatay si ganito or what, Hindi naman pala totoo. So, mga fake news nagpapakalat. Halimbawa, namatay si... Hindi, wag na. Namatay si Duterte daw. Okay, sabi ng iba. Ay, hindi naman totoo. Or kung ano naman. In the same, we would also think well before we post or share anything online.
in order to prevent conflict, arguments, and cyberbullying, and to preserve our relationship with others. Yun ha, ito mga kabataan sa inyo. Ito naman ipaalala lang. Kumbaga, online etiquette, no? So, huwag tayong mambuli kapag online. Ha? Pwede naman magbiro, syempre. Normal lang yan. Pero yung mambubuli ka, yung talagang inaapakan mo na yung pagkatao ng iba, no? So, pangit na yon. Okay? Nakaka-apekto yan kasi sa mental state health ng, alam ba, kausap nyo na ka-age nyo, no? May mga ganun kasi na dahil masyado siyang nabully, ay nag-suicide siya. So, syempre, as much as possible, positive dapat tayo na yun ang ipakalat natin or kung magpapatawa, syempre, okay lang naman yun. Pero yung mga bubuli, mga tatapa ka mismo talaga ng tao, okay, ay masama na yun, di ba? Okay? Iwasan natin yan ha, kung meron sa inyong ganong mambubuli. Meron ba sa inyong ganon? Mambubuli, online or personal? Iwasan yung ganon ha. Okay. So, din hindi ko na tayo discuss ha. Ano gatang nakalagay din Hindi, wag na tawag na. Siguro basahin nyo na lang. Tapos, setting boundaries to your online self, smart sharing. Tatanungin mo sarili mo, is this post necessary? Or story necessary? Pero, hindi naman ibig sabihin, masyado ko na seryoso, no? Pwede, nakalagay nga dito, is it funny? Warm-hearted? Teachable? Oh, okay naman yun kung nakakatawa, no? Or warm-hearted. Kalimitan nga sa na mababasa kong mga post, puro nakakatawa. Pagka Pilipino, ganun ang mga post, kalimitan puro nakakatawa. Pansin ko yun ha. Pero pagka foreigner, puro mga seryoso yung post nila eh. So, yun ang pansin ko sa mga nationality. So, or, am I just making noise? So, nagpapaingay ka lang ba? Minsan may mga ganun eh. Kumbaga, ginagatungan mo yung problema ng iba or something kapag ka nagpo-post ka ng kung ano man. Na? So, yun lang naman siya. Am I just making noise online without purpose? Mga ganun. So, yan, mga ganyan. Then, next. Last na to. So, here are additional guidelines for proper sharing of information and ethics. Use of the internet according to new. Tao sa inyo, ha? Okay, stick to safer site. Okay, basta bumisita sa iba-ibang website, lalo na kapag may virus. Meron akong kilala na bumisita siya sa website na may virus and nakuha yung kanyang information. Isang click lang doon sa link, then yung kanyang page na mayroong 100,000 followers, nabura yung kanyang mga video. Parang ganon. Tsaka kung ano na pa man, ano. So, at saka yung iba naman, personal information. Ano? Kaya kung ako sa inyo, di naman sa nagpo-promote ako ha, uh, mag-download kayo ng mas safe na, let's say, security sa inyong mobile or computer. So, sa akin, ari ang akin, no? Mas mas mataas yung security niya kumpara sa mga normal or typical na antivirus. Okay? Hindi ako, affiliated din sa ganon. Akin lang sinasabi na based sa research na yun. Okay siya na security antivirus. Okay? So, guard your password, limit what you share. Remember that anything you put online or post on a site is there forever, even if you try to delete it. Do not be mean or embarrass other people online. Okay? Yung iba naman, kaya nagpo-post ng parang ka-embarrass for awareness. Halimbawa, sa jeep, or something. May iba na kwento na hinipuan siya, or ninakawan, or what. I think okay naman siyang i-post na for awareness na para mag-iingat naman yung iba. Okay? Mga ganong usap. Pero kapag ka problema sa bahay, syempre, hindi mo na yan kailangan i-post. Meron kasi akong friend na ganon sa Facebook. Napati naman problema sa bahay nila, ipopost sa isip ko, anong pakalam namin sa problema mo. Parang ganon, di ba? Okay? Pero yun nga, yung pagka mga magnanakaw sa street or something na nangyari sa public, for awareness, okay naman yun. Okay? Yan. So, next. Always tell if you see strange or bad behavior online. So, actually ganito masasabi ko sa inyo mga kabataan, pagka may nakikita kang strange or bad behavior online,
So, pwede nyo siyang i-tell din sa iba, no? Or ganito. Ganito na lang. Halimbawa, kapag may friend kayo, okay, sa Facebook, nakita nyo na ang mga post is something suicidal. Or let's say, for example, yung masyadong problema or what, ano. Kumbaga, maaaring kayong maging kasangkapan para makatulong sa kanya para iwasan niya yung ganon. Ibig sabihin, minsan nakakatulong yung simpleng salita na, kamusta ka na? Okay? Or anong nangyayari sa iyo? Or what? Okay, di ba? Minsan, nasasalba mo siya sa, let's say, suicide or something. Yon, malaking tulong yan na. Kaya, mental health really matters talaga as in. So, yun lang naman yung aking point na siningit ko lang, ano, yung ganong usap. Okay? So, pagka may nakikita kayong mga post na kakaiba na or what, ano, na para bang susuko na sa buhay. Kumustahin nyo yun? Di ba? Mga ganun. Merong ganun akong instances na na-encounter eh. Estudyante ko mismo dati eh. Ewan, parang iyak siya ng iyak, ano. Pinost niya sa story online. Siyempre, kinamusta ko kung ano nangyayari sa kanya. Pero sige, ano na yun, something private na yung mga ganun usap. Pero in that way, ayun, okay naman siya. And successful na siya sa buhay ngayon. Graduate na yun. And ano siya, brand, ano na siya, ambassador, etc. Was trabaho, tas, ganun, etc. So, marami na accomplishments in life. So, anyway, ayun, nakalagay dito, be choosy about your online friends. Hindi kasi meron mga nag-a-add minsan ano, online na ano, ibang, let's say, foreigner or what, or hindi naman natin kilala. Ganun. Yan pala, merong ano sila, agenda. Alam ba, mag-ano lang pala. Tawag dito, may networking or something na merong kukuning information sa iyo, okay, na magbabayad ka, mga ganun. May mga pakulo yung ibang tao eh, na ganun. Kaya ka biglang inad, ano. Kasi yung pala, papasalihin ka sa something na kung ano man. Okay. So, anyway, be patient. Okay, yun lang. So, yun lang yung ating discussion sa digital self. And I hope marami kayong napulot na aral sa political self and digital self na discussion.